Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 6, 2025. Napakatagal po natin hindi nakapag-live streaming dito po sa ating, actually kwarto po namin ito pero studio ko po itong itinuturing din dahil nga po sa hanggang ngayon makatipong lalamunan ni Top 1. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga advokasya. Isa po rito syempre ang pagsuporta po natin sa ating gobyerno, higit sa lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po ng pagsuporta na yan, may mga grupo na sumusuporta naman sa panawagan ng ating Pangulo, partikular sa Mahiya Naman Kayo, na naging sikat talaga noong SONA. Ito po ay may kaugnayan sa mga tiwaling taong gobyerno, partikular mga politiko at saka dito po sa DPWH na mga opisyalis nito. At hindi lamang yan, syempre marami po dyan ang mga sangkot na individual, kasama po dyan ang nasa pribadong sektor, mga kontratista. At dahil po sa mga pangyayari na yan, iba't ibang grupo ang nagsasagawa po ng kanilang mga paglalabas ng saloobin laban po sa korupsyon. Sa nakaraang mga buwan, partikular noong September 21, naganap po ang isang malaking rally sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ang layunin po nito ay para kalampagin ang ating gobyerno at ipanawagan ang accountability o pananagutan nitong mga tiwaling public officials. Hindi naging maganda ang ilang bahagi ng rally na yan noong September 21 sapagkat diyan po sa Ayala Bridge o bago mag Ayala Bridge at saka sa Mendiola, nagkaroon po ng isang malaking kaguluhan. At ito nga po ay humantong sa pagkakaso ng napakarami pong mga individual at sila po ngayon ay naaresto, nakakulong, yung iba po ay lalabasan ng warrant of arrest. At yan po ay hindi natin ninanais na maulit muli sa kasalukuyan at sa hinarap. Ganun pa man, syempre ang mga Pilipino, lahat po tayo naghahanap po ng pananagutan para po sa korupsyon. Hindi pa pwedeng lilipas ang panahon nang wala pong nananagot dito. Kaya naman, sa darating na November 30, muling magkakaroon ng malakihang rally ang iba't ibang grupo laban sa korupsyon. Pero for this particular live streaming, ang pag-uusapan po natin ay ang isasagawang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa kanila, ito daw po ay for transparency and accountability. Nung una, dinideny pa ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng ganitong pagtitipon ang kanilang relihiyon. Pero syempre, hindi na maidideny yan sapagkat nitong nakarang araw, formal na pong sumulat ang pamumuno ng Iglesia ni Cristo, partikular dyan po sa Quezon City. Ngunit nagbago yata ang kanilang isipan kaya nilipat po nila yung venue ng 3 araw na for transparency and accountability rally na yan sa Quirino Grandstand. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po sa GMA News posted sa kanilang Facebook page, magsasagawa ng 3 araw na pagtitipon ang religious group na Iglesia ni Cristo sa Rizal Park sa Manila mula November 17 hanggang 19. Ang partikular na balita na ito ay nakapost syempre sa online GMA News. Basahin po natin. Ayon sa Philippine National Police, inaasahan na aabot sa 300,000 na katao ang dadalo sa pagtitipon. Napakarami po nito. Base po sa inisyal na binigay po ng Intelligence Unit ng Directorate for Operations, ang number na ibinigay nila, original ho ay 300,000. Sabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa press briefing nitong Miyerkules. Gayunman, sinabi ni Tuanyo na paunang pagtaya lamang ang ibinigay na bilang ng mga posibleng dumalo. Magkakaroon umano ng pagpupulong ang mga kinauukulang police units ngayong hapon o kahapon po yan para pag-usapan ang paghahanda sa naturang pagtitipon. Ayon pa kay Tuanyo, nangako ang National Capital Region Police Office ng paunang 9,829 personnel na magbabantay sa rally. Maglalaan naman ang Manila City Government ng 14 na ambulansya sa lugar. Sinabi ni Tuanyo na isang religious rally ang gagawing pagtitipon at hindi political rally. Kung matatandaan ninyo, last January 18 or January 2025, nagsagawa din po ng malawakang rally ang Iglesia ni Cristo. Ito naman po ay panawagan nila para po sa kapayapaan.
pero hindi naman po maililingid sa kaalaman ng lahat na ang rally po na yon ay bilang pagsuporta, partikular para hindi po i-impeach si Sara Duterte. Isang puwersa na ipinakita po ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta, itanggi man nila yan o hindi, pero yun po talaga ang lumabas sa harapan ng publiko. Yan po ay pagsuporta kay Sara Duterte sa kinaharap niyang impeachment complaint. Ngunit ito pong binasa natin na balita, sinasabi po nila na ito po ay for transparency and accountability. We are hoping na ganun nga po ang mangyari. At hindi po gamitin ang kanilang relihiyon, ang pagtitipon na kanilang isinagawa o isasagawa para po ipanawagan ang pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga PBBM supporter at loyalista, I do not know kung ano po nararamdaman nyo ngayon, no? Kasi kung ako po tatanungin ninyo, sa totoo lang, kung ako po ipapipiliin sa pagitan ng pananampalataya ko at politika, mananaig po sa akin ang pananampalataya ko. I do not know kung ganun po kayo. No, bilang PBBM supporter at loyalista, mananaig po ba sa inyo ang pananampalataya ninyo? At sasama po kayo sa pagtitipo na yan? Of course, dapat sumama kayo kung yan po ay for transparency and accountability. Pero kung meron pong sa entablado ay mananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos as what the DDS projected to, ewan ko sa inyo kung ano po ang mararamdaman ninyo. Ganun pa man, kayo po ang magde-decide dyan. Hindi po namin yan saklaw at nirerespeto ko naman bilang isang kapwa nyo Pilipino ang inyong karapatan sa balayang pagtitipon at pagpapahayag ng saloobin sa ating gobyerno. Ngunit tingnan po natin ang araw ng pagtitipon po na ito. Ang petsa na binanggit ng balita, I do not know kung tama po ito. Kasi sa aking pagkakaalam, November 16 no? Pero dito sa balita, November 17. Pagbasihan natin ng balita kasi balita po ito di ba? Ang November 17 po, November 25 ay pumapatak na Lunes, Martes at Miyerkules. Kaya tingin ko baka mali po itong pagkakasulat ng balita. Baka instead of 17, it should be 16. No? Ipagpalagay natin na kasama ang Sunday. Sunday, Monday, Tuesday. Or, ayon sa balita, Monday, Tuesday, Wednesday. Ito po ay isang pagtitipo na lalahukan ng napakarami pong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, tinatayang 300,000 members ang dadalo po dito. Ayon po sa ating kapulisan, base po sa inilahad na estimate ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo, hindi lang naman sila maglalagi doon sa Quirino Grandstand. Yan po ay gagamit ng maraming mga sasakyan, magtitipon-tipon sila dyan for 3 days at it will create talagang napakatinding traffic at inconvenience sa public. Pero kailangan nating unawain dahil sabi nga po ng ating hinahangaan na si Fiscal EJ, ayon po sa jurisprudence ng ating Korte Suprema, mas mataas ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpapahayag ng saloobin nito sa gobyerno kaysa sa inconvenience na mararamdaman po ng publiko kapag nagkakaroon po ng mga ganitong pagtitipon. Ngunit balansahin natin ito mga tol, no? Huwag natin tingnan muna ang pagtitipon na ito ng Iglesia ni Cristo bilang pag-atake sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. I believe hindi naman yun gagawin ng Iglesia ni Cristo ng hayagan, no? Pero alam naman natin na mayroon pong mga miyembro niyan, iba nga dyan politiko pa, na hayagang tumitira sa kasalukuyang gobyerno. Ganun pa man, bigyan natin ng benefit of the doubt, katulad na rin ng isinasagawa ng ibang mga relihiyon, partikular ang mga nangunguna sa malawakang rally din na mangyayari sa November 30. Ito naman po ay participated ng Catholic Church, no? Iba't ibang churches na nasa ilalim po ng simbahang Katoliko ang sasali sa pagtitipon na yan sa November 30. Kaya kung hindi natin inaatake ang Katoliko, simbahang Katoliko, for the meantime, wag din natin atakihin ang Iglesia ni Cristo. Now, I am not siding with the Iglesia ni Cristo. Alam niyo naman na tayo dito kung ano ang tama at dapat doon lang po tayo. Kasi wala pa tayo nakikita na mismong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi na pababagsakin nila ang gobyernong ito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan natin, ginagamit ngayon ang Iglesia ni Cristo ang pagtitipo na ito ng mga DDS without syempre ng consent ng INC sa harapan ng publiko. I do not know kung sa likod nito ay merong pag-uusap. Kasi may mga lumalabas sa akusasyon ng iba
katulad ng isinasagawa nitong si Harry Roque sa kanyang mga social media pages na ang pagtitipon daw po ng Iglesia ni Cristo na ito ay magbibigay daan para po sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan natin, si Harry Roque ay isang tao na ang tanging hangad po ay mapalitan ang gobyerno sapagkat sa kasalukuyang gobyerno, humaharap po siya ng napakalaking legal na problema. At ang tanging savior niya na maaaring mangyari sa hinarap ay kung mapapalitan ng gobyernong ito at ang mauupo ay ang kanyang boss, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Kaya yung mga post na yon ni Harry Roque, I believe ginagamit niya lamang talaga ang pagtitipon na ito ng Iglesia ni Cristo. Husgahan natin ang Iglesia ni Cristo dito kapag nangyayari na ang pagtitipon o pagka natapos na ang pagtitipon. Depende sa kanilang naging aktibidad. Kung for transparency and accountability at wala namang panawagan ng pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, maganda po iyan. Pero kung yung pagtitipon na yan ay hahaluan ng panawagan ng pagbibitiw, alam naman natin na kapag nagbitiw si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilang sinusuportahan na si Vice President Sara Duterte ang magiging Pangulo, yun po, magsasalita na tayo dyan. Anyway, hanggang dyan lang muna yung topic natin about Iglesia ni Cristo. Talon po tayo dito po sa another topic. Ito po ay may kaugnayan sa napipintong pasabog sa darating na November 14 kung yan po ay matutuloy talaga. Ito po ay ang muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na malamang sa malamang muling pamumunuan ng ating Senate President Pro Tempore na si Ping Lacson. Bakit malamang sa malamang? Wala pa po din kasi yan kasiguruhan 100% sapagkat sa pagbabalik po ng sesyon sa November 10, muli pong maghahalal ng chairman ang majority ng mga senador dito po sa Blue Ribbon Committee. Pero parang formality na lamang po yan sapagkat alam naman natin na nag-uusap-usap ang mga majority sa kanilang caucus at sila po isang ayon na ito pong si Senator Ping Lacson ang muling mamuno dito po sa Blue Ribbon Committee. Kung inyo po kasing matatandaan, si Senator Ping Lacson ay nagbitiw bilang chairman po nito dahil po sa parang pakiramdam niya nawawalan po ng tiwala ang kapwa niya senador. Sabi niya nga, nung mga panahong iyon, he served at the pleasure of his colleagues. He is pertaining sa chairmanship. Anyway, lahat po ng committee kasi ganun yan. Lahat ng committee nakabase sa tiwala ng iyong mga kasamahan sa Senado. Pero it doesn't mean na yung kanyang ginagawa ay nakabase sa kasamahan niya sa Senado. Tingin ko, si Senator Ping Lacson, ang layunin talaga nito, dahil nga rin po sa kanyang edad na rin, at sa kanyang mga sinasabi sa harapan ng publiko na kung ano yung tatahakin ng ebidensya, wala silang sasantuhin. At dahil po dyan, meron yatang isang witness ang ilalabas nitong si Senator Ping Lacson na maaaring mag-implicate sa iba't ibang individual or personalidad at hindi po ordinaryong mga personalidad ang babanggitin dito. Ayon sa bubuit, malalaking tao daw po. Sino kaya yon? Kasi ang mga malalaking tao na maaaring involved dito, nahayag na nadadamay na. Yung iba nga makakasuhan na. Except kay Congressman Martin Romualdez na dinawit ng nagpakilalang whistleblower na si Orly Gutesa na ngayon ay hindi po makita. Saka yung pagbanggit din sa kanya, although hindi direkta, ng mag-asawang Diskaya sa naging pagdinig nitong Blue Ribbon Committee sa nakalipas po na panahon. Ganun pa man, walang ebidensya na direktang nagtuturo dito po kay Congressman Martin Romualdez. Kaya I am very curious, sino kaya talaga ang ituturo nitong bagong witness na ilalabas diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee sa darating po na November 14 kung yan po ay matutuloy. Balikan po natin ang interview o press conference na ito kay Senator Lacson nitong nakaraang araw. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senadors at mga magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, anomalies? that much diniscuss din namin Mhm. na pareho pa rin. Walang magbabago. Mhm. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon.
And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Mukhang okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ibakante niya. So, tentative pa po yun, sir. Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng okay lang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous Yeah, witnesses. naturally and surely. So, may nagsabit na po siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento, saka base doon sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang supportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Napakaganda nung strategy na yan, ano? Kasi alam niyo, hindi naman makatuwiran na tatayo ka sa isang committee, magpapahayag ka ng iyong mga nalalaman, di umano, tapos hanggang salita ka lamang. Wala ka namang mai-provide na mga ebidensya like what Orly Gutesa did kay Congressman Martin Romualdez. Nagsalita siya. Walang mga ebidensyang pinrovide na mag-corroborate o magpapatunay pa sa kanyang mga alegasyon. Alam niyo, hindi naman siguro tayo ipinanganak kahapon na ang testimonya ay isa sa pinakamahinang ebidensya. Kapag ka ikaw ay nagbibigay ng testimonya, kaakibat dapat nito ang mga ebidensya like physical evidence, documentary evidence, or other testimonial evidence from other person. Pero kung sa'yo lamang, lalabas na parang nag-aakusa ka lang ng out of thin air. Sinasabi mo lamang ito dahil ganito yung nalalaman mo. Mahina po yun. Hindi po yung titindig sa husgado at hindi yan definitely magko-convict sa akusado. Itong sinasabi dito ni Senator Lacson, itong witness, kapag nagsalita at magbanggit ng pangalan, merong mga kakakibat na ebidensya. Kaya aabangan talaga po natin ito. Sana matuloy po sa November 14. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yan ba, ang aming usapan. siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihing mag-testify siya sa Blue May Ribbon? conduit actually na nagparating. Ano ba ito? Government official? Walang balita kay Gutesa, and that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention. Ito, nagagalit dito si Senator Dante Marcoleta kasi parang sa pakiwari nitong si Senator Marcoleta, ini-spyan siya nitong si Ping Lacson. At hindi daw po yun maganda para sa isang senador na kapwa mo senador ay ginagawan mo ng ganyan. Pero ito nga po yung paliwanag ni Senator Lacson. Hindi niya po intention na ispiyahan si Senator Marcoleta. Ang layunin niya daw po ay alamin kung sino po ba yung maaaring kasama ni Orly Gutesa para sa ganun magkaroon sila ng basihan na maibigay yung paanyaya, maiparating dito kay Orly Gutesa yung muling pagpapatawag sa kanya. Kasi cannot be found na po itong si Orly Gutesa, hindi na po ito malaman kung nasaan ngayon. Though nung mga nakaraang panahon, sinabi nitong si dating Congressman Mike Defensor na ito daw po ay nasa kustodiya ng Philippine Marines, pero itinanggi po yan ng Philippine Navy. Mariin pong sinabi ng Philippine Navy na wala po silang kinakanlong, partikular ang Philippine Marines, sa nasino man, partikular ito nga pong si Orly Gutesa. Kaya ang malinaw, hindi po totoo yung sinabi ni Mike Defensor. To spy on Senator Marcoleta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap pa yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanyang mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And
I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. Mhm. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, Yes, ah. kay Congressman Saldico sa Europe. So baka yun And si... we're still validating, yun ang sabi. Mhm. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Ngayon, pakinggan natin yung naging interview kahapon dito po kay Senate President Tito Soto. Nag-out po kayo any commitment na mag-a-attend na siya sa hearing ng Blue Ribbon? Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kaya rin biglang magkaka-open ang schedule namin. Sino nag-sit ng meeting? Si Speaker Romualdez? Hindi, si Senator Lacson, ang pinaalala niya sa akin. Itong konteksto ng kasagutan dyan itong si o katanungan at kasagutan nitong si Senate President Tito Soto ay yung napipintong pagdalo ni Congressman Martin Romualdez. Kasi hindi po ganun kasimple mga tol eh. Hindi po kasi ordinaryong tao o pribadong individual or ordinaryong public official na pwedeng ipatawag man lang na lamang sa hearing diyan po sa Senado. Si Congressman Martin Romualdez, ang dating speaker, ay aktibo pong kongresista at meron pong parliamentary courtesy ang isa't isa, ang Senado at ang Kongreso, ang House of Representatives. Na sa anumang pagdinig nila, hindi pa pwedeng basta mo isyuhan ng invitation yung kongresista o senador. It will violate the so-called interparliamentary courtesy na tradisyon ng ino-observe sa nakalipas po ng mga panahon. Kaya ang gagawin, i-course po yan syempre sa leadership. Kung ang nagsasagawa ng pagdinig ay House of Representatives sa Senate President at kung nagsasagawa naman at ngayon nga po itong Blue Ribbon Committee, syempre sa Speaker of the House. Pero mukhang mas gumagawa ng kaparaanan si Senate President Tito Soto para masigurado yung attendance nitong si Speaker or former Speaker Martin Romualdez. Kaya magkakaroon siya ng parang meeting dito sa dating Speaker. Pero syempre di mawawala sa isipan ng iba na bakit parang napaka-special nitong si Congressman Martin Romualdez at kailangan pa ng attendance or presence ng Senate President para lamang mabigyan ng imbitasyon. Tanungin natin o pakinggan natin ang kasagutan dyan nitong si Senate President Tito Soto. Sa akin, meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-uusapan namin yung tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami. Si former speaker. Initial na pasabi na kakaten siya sa hearing. Wala pa. Na medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap eh. So, except this communication that we might have to meet very soon. The main purpose of the meeting is to talk about the platform party. To talk about the Blue Ribbon hearing because yun yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maimbita sila. So, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan ng mag-meeting? Bakit kailangan po sabi? Sir, pwede makapag-isipan lalo kung over-out. Para para maging formal yung invitation, di ba? Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Isa lang ang malinaw sa atin dito. Nag-e-effort ang Senado para mapa-appear si former Speaker Martin Romualdez sa isasagawang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control anomalies. Aabangan po natin yan at sana mangyari. Kasi alam po ninyo, bilang isang sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez, hangad ko po ang katotohanan. At hangad ko po na ang lahat ng akusasyon sa kanya kung wala po itong katotohanan ay matapos na. Matatapos lamang po ito kung magkakaroon ng isang investigasyon na mapapanood syempre ng publiko at tingnan natin kung ano yung maaaring naging partisipasyon ni Congressman Martin Romualdez sa mga akusasyon na ito. Pero sa ngayon, walang direktang ebidensya dito kay Congressman Martin Romualdez. Though ang pahayag ng Office of the Ombudsman, partikular ng ating ombudsman na si Boyong Remulla, maaaring humarap sa tinatawag na gross inexcusable negligence itong si Congressman Romualdez.
At tingnan natin kung yung sinasabi nilang kaso na yan ay mauuwi talaga sa pagsasampa ng kaso sa korte. Dito, hangad natin mga tol ang katotohanan at mapanagot ang dapat managot. Kung may kasalanan si Congressman Martin Romualdez, dapat niya lamang po itong pagbayaran. Pero kung wala naman, hindi po makatarungan na idrag ang kanyang pangalan at sirain ng kung sino man. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat po sa inyo at ako'y talagang hirap pa sa aking pagsasalita. Pinipigil ko lamang ang pag-ubo pero nakikita nyo naman at nadinig nyo ninyo, from time to time, malutong yung ubo ni Top 1. Salamat sa mga mensahe ninyo at suggestion ninyo. Ginawa ko na po yan. Pero ganito siguro talaga pag nagkakaroon ako ng ubo, matagal mawala. Dahil na rin siguro sa lokasyon ng nito tong kinaroroonan ko, dami namin mga aso, mabalahibo, may mga gamot akong iniinom, tapos yung mga herbal, mga home remedies na sinasabi ninyo, nagtatanong din ako kay ChatGPT, pare-parehas, still, ganito pa rin. Mahalaga, malakas pa rin si Top 1, medyo makati lang talaga lalamunan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.